Sa bawat hampas ng alon sa pantalan, may multong nagmamasid sa karimlan. Ang puwerto'y laman ng sigaw at himutok, engkantong tahimik, ngunit nanunukso. Sa puwerto ng dilim, mga lihim nagtatago, mga aninong umiiyak sa lungkot at takot. Sa puwerto ng engkanto, walang ligtas sa sumpa. Sa bawat paghinga, may mahiga na nadarama. Sa hapong iyon, isang nakakakilabot na kwento ng multo at paghihiganti. Ang langit sa labas ay tila nakikiramay sa tahimik na pagtatapos ng kanilang hapunan. Malakas ang patak ng ulan sa yero ng kanilang maliit na tahanan. Isang monotonous na awitin na karaniwan nang nagpapakalma sa mag-asawang sina Mang Tomas at Elena, at sa kanilang nag-iisang anak na si Juanito. Ngunit ang payapang eksena ay biglang nabasag ng isang mariing katok sa kanilang gate. Nagulat si Juanito na noon ay abala sa pagliligpit ng pinagkainan. Agad na tumayo si Aling Elena hanggang sinubukan kung sino man ang nasa labas. "Ako na," magiliw niyang sabi. Ngunit pinigilan siya ni Mang Tomas. Ang kanyang mukha ay bahagyang kumunot. "Sandali lang, Elena. Hindi natin alam kung sino yan." Ang kanyang tinig ay naglalaman ng pag-aalala, isang pangkaraniwang reaksyon sa kanyang lugar kung saan hindi lahat ng estranghero ay may mabuting intensyon. Muling lumakas ang katok. Mas peligroso. Tila walang balak umalis hanggat hindi pinagbubuksan. Walang sinabi ang kumatok. Walang pagpapakilala kung sino ito at kung ano ang kailangan. Ang kawalan ng anumang pahayag ay lalong nagpapakaba sa mag-asawa dahil sa hindi mapaliwanag na pagtatago ng pagkakakilanlan ng bisita. Bumuntong hininga si Mang Tomas. "Manatili ka lang dito, Elena at Juanito." Mahinahon niyang utos bago tumalikod at naglakad patungo sa isang sulok ng kanilang bahay. Mula roon, maingat niyang kinuha ang lumang baril na panlaban nila sa anumang panganib. Bumalik siya sa may pintuan. Ang baril ay nakatago sa kanyang likuran, ngunit handa nang gamitin. Lumapit siya sa gate at nagtanong ng malakas. Ang kanyang boses ay pinipilit maging matatag sa kabila ng kaba. "Sino yan? Anong kailangan nyo?" Ang sagot na dumating mula sa labas ay simple ngunit nakakapagpataas ng kanyang balahibo. "Ako ito. Buksan nyo ako." Isang ordinaryong pangungusap, ngunit ang kawalan ng pangalan at ang di mapaliwanag na presensya sa gitna ng maulan na gabi ay nagdulot ng matinding pagdududa kay Mang Tomas. Wala siyang ibang pagpipilian. Ang patuloy na pagkatok at ang misteryong tinig ay nagtulak sa kanya ng gumawa ng isang mapanganib na desisyon. Maingat niyang binuksan ang gate habang ang baril ay nakatutok sa direksyon ng estranghero. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay hindi niya kailanmang inaasahan. Sa pagbukas ng gate, isang anino ang agad na sumugod papasok. Sa isang iglap, tumutok ang baril ni Mang Tomas, kasabay ng usok na bumubuga mula sa dulo ng armas. Ang estranghero ay nawala na lamang na parang bula. Walang bakas, walang kahit
anong patunay na naroon ito. Ang katahimikan na bumalik ay mas nakakabingi kaysa sa malakas na katok kanina. Ang katok at pagtataka ay bumalot sa kanilang tahanan. Isang pangyayaring hindi nila kayang ipaliwanag. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng isang hindi maalis na marka sa kanilang alaala. Isang simula ng mga pangyayari nagpabago sa kanilang buhay. Ang mga sumunod na buwan ay dumaan na parang mabigat na ulap na nakabitin sa kanilang tahanan. Ang kakaibang eksena sa gate ay nanatiling isang tahimik na multo sa kanilang isipan, isang pangyayari hindi nila lubos maunawaan o mapag-usapan. Ngunit ang kanilang pagkabahala ay napalitan ng isang mas konkretong trahedya. Isang hapon, habang si Mang Tomas ay pauwi mula sa kanyang maliit na negosyo sa palengke, siya ay naharap sa isang karahasan sa isang mataong kanto malapit sa Cubao. Isang snatcher ang walang awang nagtangkang kunin ang kanyang pinaghirapang pera. Sa pagtatanggol sa sarili, si Mang Tomas ay nakipagbuno. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay nasugatan ng malubha. Ilang araw siyang nakipaglaban sa kanyang buhay, ngunit ang kanyang mga sugat ay labis na malalim. Sa huli, ang kanilang haligi ng tahanan ay namaalam. Nag-iwan ng isang malaking puwang sa puso ni Aling Elena at Jacinto. Ang pagkawala ni Mang Tomas ay isang dagok na tumagos sa kanilang mga kaluluwa. Ang dating masayahing tahanan ay napuno ng lungkot at pananabik. Si Juanito, bagamat bata pa, ay ramdam na ramdam ang bigat ng responsibilidad na iniwan ng kanyang ama. Nakita niya ang paghihirap ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay madalas na puno ng luha at ang kanyang dating sigla ay tila lumisan na rin. Lumipas ang mga taon, si Juanito ay lumaki, nagporsige sa pag-aaral at sa kalaunan ay bumuo ng sarili niyang pamilya. Nakapag-asawa siya at nagkaroon ng mga anak. Nagtayo siya ng kanilang sariling tahanan sa payapang probinsya ng Negros, malayo sa maingay at magulong Maynila. Tila ba ang disgrasya ay nakatulong upang bahagyang mapawi ang mga mapapait na alaala ng nakaraan. Ngunit ang kapalaran ay tila may ibang plano. Isang hinding inaasahan na aksidente ang muling nagdulot ng matinding takot kay Juanito. Isang pakiramdam na matagal niyang itinago sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang gabi, habang siya ay nagmamaneho pauwi mula sa trabaho, ang mga ilaw ng kanyang sasakyan ay bumungad sa isang batang biglang tumawid sa madilim na kalsada. Sa isang iglap, ang kanyang mundo ay bumaliktad. Wala siyang panahon para magpreno o umiwas. Isang malakas na kalabog ang sumunod at ang kanyang puso ay kumalabog sa matinding takot. Sa gitna ng kaguluhan at pangamba, ang unang reaksyon ni Juanito ay tumakas. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang takot sa kahihinatnan ay mas matindi kaysa sa anumang lohika. Ngunit hindi niya matiis ang kanyang konsensya. Pagkalipas ng ilang oras, puno ng panghihinayang at takot, nagpasya siyang magsumbong sa pulisya. Ang kanyang pinangangambahan ay nangyari. Ang batang kanyang nasagasaan ay binawian ng buhay. Ang galit at hinanakit ng pamilya ng bata ay bumuhos kay Juanito. Hinarap niya ang kanilang mga mura, ang kanilang mga nagliliyab ng mga mata na puno ng pagkamunghi. Ang sakit sa kanilang mga salita ay tumagos sa kanyang puso. Isang pasakit na hindi niya sukat akalain. Siya ang dating isang ordinaryong ama at asawa
ay ngayon ay itinuturing na isang kriminal. Sa gabi ng kanyang pagkakulong, ang selda ay naging isang malamig at madilim na lugar ng pangungulila at pag-aalala. Ang bigat ng kanyang pagkakasala at ang hinaharap na kanyang kakaharapin ay bumabagabag sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Bigla siyang napadpad sa harap ng isang pamilyar na bahay. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Ngunit ang itsura ng bahay ay tumatatak sa kanyang memorya. Naramdaman niya ang malamig na patak ng ulan na bumabagsak sa kanyang katawan. Katulad ng gabing matagal na niyang sinusubukang kalimutan, walang ano-ano, itinulak ng isang hindi mapaliwanag na puwersa ang kanyang kamay upang pumatok sa gate. Ngunit sa lakas ng ulan at sa kanyang sariling pagkakabagabag, hindi niya matiyak kung may nakakarinig sa kanya. Sa gitna ng humahagapit na hangin at ulan, isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Ang boses ng kanyang ama, malinaw ngayon, bahagyang malayo, na nagtatanong, "Sino yan?" Sa isang iglap, ang lahat ng mga alaala ay bumalik. Ang katok, ang pagkalito, ang pangungulila sa pagkakakilala sa sarili. Halos pabulong na sumagot si Juanito, "Ako to. Buksan niyo ako." Isang katahimikan ang sumunod. Tila humihinga ang buong paligid. Pagkatapos, ang tunog ng pagbukas ng gate at kasabay nito, isang malakas na putok ng baril ang kanyang huling narinig bago ang lahat ay nagdilim. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang puting kisame ng isang silid sa ospital ang kanyang nakita. May kirot sa kanyang buong katawan, mga benda nakapalibot sa kanyang ulo at braso. Sa kanyang pagbalik sa katotohanan, ang unang tanong na lumabas sa kanyang bibig ay tungkol sa bata. Sa kalungkutan at pag-aalala, sinabi ng kanyang asawa na wala siyang nasagasaan. Ang kanyang kotse ay bumaliktad. Wala siyang matandaan kung paano at bakit nangyari ang lahat ng mga iyon. Ang bangungot sa maulang gabi at ang putok ng baril ay tila isang malinaw ngunit nakakatakot na panaginip lamang. Ngunit ang pakiramdam ng takot at pagkalito ay nanatiling isang bakas ng isang nakaraan na tila hindi pa lubos na lumisan. Ang mga araw sa ospital ay tila walang katapusan para kay Juanito. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumalik sa lakas. Ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling balisa. Paulit-ulit niyang iniisip ang bangungot, ang maulang gabi, ang pamilyar na bahay, ang tinig ng kanyang ama at nakakabinging putok ng baril. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na iyon ay bunga lamang ng kanyang matinding stress at trauma sa aksidente, ngunit ang pakiramdam ng matinding takot ay nanatili, parang isang malamig na kamay na nakahawak sa kanyang puso. Ang kanyang paglabas mula sa ospital, sinikap ni Juanito na bumalik sa normal na buhay. Ngunit ang normal ay tila isang malayong pangarap na ngayon. Madalas siyang nagigising sa gitna ng gabi, pawis na pawis, habang ang echo ng putok ng baril ay tumutunog pa rin sa kanyang tenga. Hindi niya maiwasang mapatingin sa gate ng kanilang bahay sa probinsya, para bang inaasahan niya na may muling kakatok doon. Isang gabi, habang malalim na ang tulog ng kanyang asawa at mga anak, si Juanito ay biglang nagising sa isang kakaibang lamig na bumalot sa kanyang silid. Ang karaniwang mainit na klima sa Negros ay tila biglang naglaho. Pinalitan ng isang malamig na hangin, dumadampi sa kanyang balat
inuunat niya ang kanyang mga mata at tinapa ang kanyang asawa sa tabi niya. Malamig din ito, ngunit mahimbing ang kanyang tulog. Dahan-dahan siyang bumangon at tumingin sa paligid. Ang buong silid ay tila nababalot ng isang manipis na ulap. Kahit na sarado ang lahat ng bintana at pintuan, isang kakaibang amoy ang lumulukob sa hangin. Isang matamis ngunit nakakasulasok na halimuyak na hindi niya mawari kung saan nanggaling. Biglang may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng kanilang silid. Parang yabag ngunit hindi normal. Ang tunog ay parang kaladkad, mabagal at paulit-ulit na tila nanggagaling sa dulo ng pasilyo. Kinalibutan si Juanito. Ang mga alaala ng takot sa gate ay bumalik sa kanyang isipan. Sariwa at nakakatakot. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kama. Ang kanyang mga paa ay halos hindi humahawak sa malamig na sahig. Pinulot niya ang isang mabigat na kahoy na palangga na nakasandal sa tabi ng kanilang pintuan. Ang kanyang puso ay bumibilis sa kanyang dibdib. Tahimik siyang naglakad patungo sa pintuan. Ang kanyang silid at paingat na binuksan ito. Ang pasilyo ay mas malamig pa kaysa sa kanilang silid. Ang manipis na ulap ay mas makapal dito. Halos hindi niya makita ang dulo nito. Ang kaluskos ay mas malinaw na ngayon at tila papalapit. Sino yan? Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig. Walang sagot. Tanging ang kaladkad na tunog ang naririnig. Papalapit ng papalapit. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang kanyang pintuan sa labas, nakita niya ito. Isang malamig na anyo ang nakatayo sa harap ng kanyang pintuan. Hindi niya maaninag ang mukha nito sa dilim at sa manipis na ulap, ngunit ang presensya nito ay nakakapangilabot. Tila ba ang buong paligid ay humihinga ng mabigat sa takot. Ang anyo ay dahan-dahang bumaling sa kanya. Kahit hindi niya nakita ang mga mata nito, ramdam ni Juanito ang isang malamig at nakakatakot na titig. Isang mahinang tinig ang bumulong sa hangin. Isang tinig na parang nanggagaling sa kailaliman ng libingan. Ako to, buksan mo ako. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Nagdulot ng matinding takot na hindi niya kailanman naranasan. Iyon ang parehong mga salita, ang parehong nanlamig na tono ng estranghero sa gate ng kanyang dating tahanan. Bago pa siya makagalaw o makasagot, ang malamig na anyo ay dahan-dahang itinaas ang isang kamay. Sa kamay nito ay may isang bagay na kumikinang sa madilim na pasilyo. Isang pamilyar na kinang. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot nang nakita niya ito. Iyon ang kanyang baril. Ang baril na ginamit ng kanyang ama noong gabing iyon. Paano ito napunta sa nilalang na ito? Bago pa niya maisipan ang anumang bagay, isang malamig na haplos ang dumampi sa kanyang pisngi. Ang lamig nito ay tumagos sa kanyang buto. Parang hinahaplos siya ng kamatayan mismo. Hindi ka makatakas. Bulong muli ng malamig na tinig. Mas malapit na ngayon. Halos na sa kanyang tenga. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang kahoy na palangga ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Hindi niya magawang sumigaw. Ang kanyang lalamunan ay paralisado sa takot. Ang malamig na anyo ay papalapit ng papalapit. Ang baril ay nakatutok sa kanyang dibdib. Ang huling sandali bago ang lahat,
Nang nagdilim, naalala ni Juanito ang putok ng baril sa kanyang bangungot. Ang bangungot ba ay hindi lamang isang panaginip? Ang nakaraan ba ay hindi pa tapos sa kanya? Ang malamig na bisita ay naroon sa kanyang tahanan, naghihintay ng tapusin ang nasimulan, at sa dilim, walang nakarinig sa kanyang huling tahimik na daing. Kinabukasan, ang kanyang asawa ang unang nakadiskubre sa kanyang malamig at walang buhay na katawan. Sa dulo ng pasilyo, ang kanyang sigaw ng pagkabigla at pagdadalamhati ay pumunit sa katahimikan ng umaga. Napabalikwas sa kanyang mga natutulog na anak. Ang eksena ay puno ng pagkalito at labis ng kalukutan. Walang makaintindi kung paano nangyari ang lahat. Walang bakas ng pangloob o panglabwas na puwersa. Walang senyales ng paglaban. Tanging ang malamig na temperatura sa pasilyo at ang bakas ng kakaibang amoy ang nagdulot ng pagtataka sa mga investigador. Ngunit para sa asawa ni Juanito, ang lahat ay tila isang bangungot na hindi niya magisingan. Ang kanyang minamahal na asawa ay walang sakit o anumang kilalang kaaway, ay biglang namatay sa isang misteryosong paraan. Ang tanong kung bakit paano ay bumagabag sa kanyang isipan. Nag-iiwan sa kanya ng isang pakiramdam ng kawalan at takot. Sa mga sumunod na araw, habang abala sila sa paglilibing at pagdadalamhati, ang kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan ay hindi nawala. Ang lamig sa pasilyo ay nanatili kahit pinakainit na oras ng araw. Ang mahinang kaluskos ay naririnig pa rin kung minsan sa gabi. Tila may isang presensya na patuloy nang naglalakad doon. Ang matamis ngunit nakakasulasok na amoy ay paminsan-minsan din lumilitaw, bigla at walang babala, bago muling maglaho. Ang mga anak ni Juanito ay nagsimulang makaramdam ng takot sa kanilang sariling tahanan. Madalas silang nagtatanong sa malamig na hangin at sa mga kakaibang tunog. Ang kanilang ina, bagamat pilit na nagpapakatatag, ay hindi rin maikubli ang kanyang pagkabahala. Alam niya ang isang bagay na hindi tama, isang bagay na hindi mapaliwanag. Isang gabi, habang silang mag-ina ay magkasamang natutulog sa isang silid dahil sa takot, ang bunso nilang anak ay biglang nagising at umiyak. "Nay," bulong nito, ang kanyang boses ay nanginginig. "May nakikita po akong lalaki sa dulo ng kama." Ang asawa ni Juanito ay agad na bumangon at binuksan ang ilaw. Walang sinumang doon. Sinubukan niyang patahanin ang kanyang anak at sinasabing iyon ay masamang panaginip lamang. Ngunit ang takot sa mga mata ng bata ay tila totoo. Mula noon, ang mga kakaibang pangyayari ay lalong tumindi. Ang mga gamit ay biglang gumalaw nang walang nakikitang dahilan. Ang mga pintuan ay bumubukas at nagsasara ng mag-isa. Ang mahihinang bulong ay naririnig sa gabi. Tila may isang tinig na pilit na may sinasabi ngunit hindi maintindihan. Ang asawa ni Juanito ay labis na natatakot. Alam niya ang kanilang tahanan ay pinagmumultuhan. Ngunit sino, ano ang nagmumulto at bakit? Isang gabi sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang bahay ng kanyang biyanan sa Maynila. Ang maulan na gabi, ang katok sa gate, ang tinig ni Mang Tomas. Bigla niyang naalala ang kwento ni Juanito tungkol sa kanyang bangungot bago siya namatay. Ang parehong bahay, ang parehong katok, ang parehong tinig. Isang malamig na pag-unawa ang tumagos sa kanyang isipan. Ang nakaraan ni Juanito ay hindi lamang isang alaala. Tila ba ito ay sumusunod sa kanya, isang madilim na anino
na hindi kailanmang tuluyang naglaho. Ang malamig na bisita sa kanilang tahanan ay hindi lamang isang nilalang mula sa kanyang imahinasyon. Ito ay isang bagay na konektado sa trahedya sa kanilang nakaraan. Determinado siyang alamin ang katotohanan. Kinabukasan, nagpasya siyang bumalik sa Maynila. Kasama ang kanyang mga anak, kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari noong gabing iyon sa gate ng bahay ng mga magulang ni Juanito. Kailangan niyang malaman kung ano ang humahabol sa kanilang pamilya. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang malamig na hangin ay tila sumasabay sa kanilang sasakyan. Isang tahimik na babala na nakakatakot na katotohanan. Kanilang kakaharapin ang pagmumulto ng nakaraan ay hindi patapos, at sa kanilang pagbabalik maaari muli silang kakatok sa maling gate. Ang paglalakbay pabalik sa Maynila ay balot ng mabigat na katahimikan. Ang mga bata, bagamat hindi lubos maunawaan ang dahilan ng kanilang biglaang pag-alis, ay ramdam ang tensyon sa kanilang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-alala at determinasyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Nang marating nila ang dating tahanan ng mga magulang ni Juanito, ang gabi ay bumagsak na, balot ng makapal na kadiliman. Ang bahay ay nakatayo roon, tahimik na parang inabandona. Ang pintura ay kupas na, ang mga bintana ay madilim, ang mga mata na nakatitig sa kawalan. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanilang pagkababa nila sa sakyan. Nagdala ng kakaibang amoy na bagyat pamilyar, ang matamis ngunit nakakasulasok na halimuyak na bumabalot sa kanilang tahanan sa Negros bago ng pagkamatay ni Juanito. Sigurado ka bang okay lang dito, Nay? Tanong ng panganay niyang anak. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kailangan nating malaman. Mariing sagot ng kanyang ina. Ang kanyang tinig ay nakapako sa madilim na gate. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari. Dahan-dahan niyang itinulak ang gate na tumunog ng mahina sa kalawang. Ang bakuran ay masukal. Ang mga damo ay mataas na tila humihinga sa dilim. Ang bahay ay mas nakakatakot sa malapitan. Ang mga anino ay sumasayaw sa mga dingding nito sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan na sumisilip sa makakapal na ulap. Habang papalapit sila sa pintuan, isang malamig na haplos ang dumampi sa kanilang buhok. Para bang may isang hindi nakikitang presensya na bumabati sa kanila. Napahinto siya. Ang kanyang puso ay umabog ng malakas sa kanyang dibdib. Mayroon bang tao dito, Nay? Bulong ng kanyang bunso. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na humahawak sa kanyang binte. Wala, pilit niyang sinasabi, kahit na ang kanyang sariling boses ay hindi sigurado. Tara na. Ang pintuan ay hindi nakasara. Dahan-dahan niyang itong tinulak papasok. At isang bulok at maalikabok na hangin ang sumalubong sa kanila. Ang loob ng bahay ay mas madilim pa kaysa sa labas. Ang mga anino ay tila may sariling buhay. Ang mga lumang kasagkapan ay nababalot ng alikabok, parang mga multo ng nakaraang panahon. Hello po, tawag niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Tanging ang katahimikan ang sumagot. Naglakad sila ng dahan-dahan sa loob. Ang kanilang mga mata ay pilit na inaaninag ang bawat sulok, ang bawat kaluskos, ang bawat tunog. Ang mga kahoy na umuugit ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Ang mga lamig ay mas matindi sa loob na parang mismong hangin ang nagdadala ng kalungkutan at takot.
Nang narating nila ang sala, biglang may bumagsak na bagay mula sa taas. Isang lumang larawan ang nahulog mula sa dingding, bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Napasigaw ang kanyang mga anak na payakap sa kanyang takot. Pinulot niya ang larawan. Iyon ang isang lumang litrato ng kanyang biyanan at ni Juanito noong bata pa siya. Ang kanilang mga mukha ay nakangiti, walang bahid ng anumang trahedya. Ngunit sa likod ng larawan, may nakasulat na isang pangalan na hindi niya inaasahan. Arturo. Sino si Arturo? Bulong niya sa sarili. Biglang may narinig siyang mahinang kaladkad na tunog mula sa pasilyo. Ang parehong tunog na narinig nila sa kanilang bahay sa Negros. Ang katok ay bumalot sa kanila. Mas matindi kaysa sa kanina. Nay, ano yun? Umiyak na tanong ng kanyang bunso. Shh! Pigil niya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na pasilyo. Ang kaladkad na tunog ay papalapit ng papalapit. Ang lamig sa silid ay lalong tumindi. Ang matamis ngunit nakakasalasok na amoy ay bumalot sa hangin. Mas malakas ngayon, halos nakakasuka. Mula sa dilim ng pasilyo, isang malimig na anyo ang dahang-dahang lumitaw. Hindi nga maaninag ang mukha nito, ngunit ang presensya nito ay nagdulot ng matinding takot. Sa kamay nito, may kumikinang sa dilim, isang baril. Hindi kayo dapat bumalik dito. Isang malamig na tinig ang bumulong sa hangin. Ang parehong tinig na narinig ni Juanito bago siya namatay. Ang kanyang mga anak ay umiyak ng malakas, nagtatago sa kanyang likuran. Siya mismo ay halos hindi makagalaw. Ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa sahig. Ang takot ay bumalot sa kanya. Isang malamig at nakakaparalisadong bisig. Ang malamig na anyo ay humakbang papalapit. Ang baril ay nakatutok sa kanila. Ramdam niya ang malamig na tinig nito kahit hindi niya nakikita ang mga mata nito sa dilim. Umalis na kayo. Mariing bulong ng tinig bago pa mahuli ang lahat. Biglang may malakas na katok sa gate. Paulit-ulit, mariing katulad ng katok noong gabing iyon. Ang malamig na anyo ay bahagyang natigilan. Ang atensyon nito ay nabaling sa ingay. Ito na ang pagkakataon nila. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang mga anak at tumakbo sa patungo sa pintuan. Patungo sa ingay. Sa kabila ng paglabas, nakita nila ang isang matandang lalaking nakatayo sa gate. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Bago pa siya makasagot, isang malamig na hangin ang humihip mula sa loob ng bahay, kasabay ng isang nakakatakot na sigaw. Ang matandang lalaki ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Hindi pa tapos, bulong ng malamig na tinig mula sa dilim na bahay. Hindi pa kayo makakatakas. Ang matandang lalaki sa gate ay tila na bato sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na bunganga ng bahay. Ang malamig na sigaw na narinig nila na tila tumagos sa kanilang kaluluwa, nag-iwan ng bakas ng matinding takot sa kanilang mukha. Kayo, sino kayo? Nauutal niyang tanong. Ang kanyang tingin ay lumapit mula sa kanila patungo sa madilim na loob ng bahay. Kami po ang pamilya ni Juanito. Nagmamadaling sagot ng asawa ni Juanito habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng kanyang mga anak. May nararamdaman po kaming kakaiba sa loob. Ang matandang lalaki ay tila natauhan. Juanito, ang anak ni Tomas.
Elena? Tumango siya bilang tugon. Matagal na silang wala. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Alam po namin, sabi niya, pero may nangyayari pong kakaiba. Nakakaramdam po kami ng masamang presensya. Ang matandang lalaki ay bumuntong hininga. Alam ko, mahina niyang sabi. Alam ko ang tungkol sa bahay na ito. Anong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Puno ng pagtataka at pag-asa na baka mayroon siyang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Ang bahay na ito, hindi ito mapayapa, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay bumalik sa madilim na loob. May nangyari dito noong araw. Ano po ang nangyari? Pag-usisa niya. Ang matandang lalaki ay tumingin sa kanya na diretso sa mata. Ang pangalan ko ay Arturo, sabi niya. Ako ang kapatid ni Elena. Nagulat siya sa kanyang narinig. Hindi kailanman binanggit ni Juanito ang tungkol sa isang tiyo. Kayo po si Tito Arturo? Tumango ang matanda. Matagal na kami hindi nakikita ng kapatid ko. May nangyaring hindi kami nagkaunawaan. Pero ano pong nangyari sa bahay na ito? Pagpapatuloy niya. Bumuntong hininga si Arturo. Noong mga bata pa kami, mayroon kaming kalaro. Isang batang lalaki na ang pangalan ay hindi ko maalala. Naglalaro kami dito sa bakuran. Isang araw nagkaroon ng aksidente. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Aksidente po? Oo, sagot ni Arturo. Ang kanyang boses ay bumagal. Tila bumalik sa isang masakit na alaala. Nag-awgawan kami ng isang laruan. Nahulog siya. Nabagok ang ulo. Namatay siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. May namatay po dito. Sinubukan naming itago. Natakot kami. Itinago namin ang kanyang katawan sa bodega sa likod ng bahay, ngunit hindi namin maitago ang aming konsensya. At ano po ang nangyari pagkatapos? Tanong niya. Halos hindi na makahinga. Hindi ko na matandaan ang lahat ng detalye, sabi ni Arturo. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihirap. Nagkakagulo ang lahat. Umalis ako. Hindi ko na nakausap ang kapatid ko tungkol dito. Pero ang estranghero sa gate noong gabing iyon, tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang boses na nagsasabing, ako ito, buksan niyo ako. Tumingin si Arturo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Iyon ang boses niya, ang boses ng batang namatay. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ibig sabihin, ang estranghero, ang multo ng batang iyon? Hindi ko alam kung ano siya, sabi ni Arturo. Pero simula nang nangyari ang aksidente, may kakaiba ng pakiramdam sa bahay na ito. May nararamdaman kaming malamig na presensya, na naririnig kaming kaluskos at ang baril. Tanong niya. Naalala ang kumikinang na bagay sa kamay ng malamig na anyo. Napayuko si Arturo. Ang baril. Pagmamay-ari iyon ng ama ni Juanito. Hindi ko alam kung paano napunta sa kanya. Biglang naalala niya ang bangungot ni Juanito. Ang bahay, ang katok, ang tinig, ang putok ng baril. Posible bang estranghero noong gabing iyon ay ang multo ng batang namatay? At ang baril ba ang dahilan ng kanyang kamatayan sa panaginip? Bakit niya sinasaktan ang pamilya namin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ko alam, sagot ni Arturo. Siguro, galit pa rin siya. Siguro, hinahanap niya ang hustisya. Sa loob ng bahay, muling narinig nila ang mahinang kaladkad na tunog
Napapalapit ng papalapit. Ang lamig sa paligid ay lalong tumindi. Ang matamis ngunit nakakasulasok na amoy ay bumalot sa hangin. Mas matindi ngayon, halos nakakahilo. Kailangan na nating umalis dito, sabi ni Arturo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi tayo ligtas dito. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa madilim na pintuan, lumitaw muli ang malamig na anyo. Sa kamay nito, nakatutok sa kanila ang baril. Ang mga mata nito, kahit hindi nakita sa dilim, ay tila puno ng matinding galit at hinanakit. Hindi kayo makakatakas, bulong ng malamig na tinig. Mas malapit na ngayon, halos nasa kanilang tainga, katulad ng hindi nyo pagtulong sa akin noon. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Alam nilang nahaharap sila sa isang galit na espiritu, isang multo ng nakaraan na uhaw sa isang bagay na hindi nila maintindihan. At sa dilim ng gabi, sa harap ng bahay ay puno ng madilim na lihim. Ang kanilang laban para sa kaligtasan ay nagsimula pa lamang. Ang tanong ay kung naroon pa sila pagkakataong manalo laban sa isang kalaban na hindi nila kayang hawakan o saktan. Ang malamig na baril ay nakatutok sa kanila, ay tila bumubuga ng invisible na yelo. Pinaparilisa ang bawat himaymay ng kanilang pagkatao. Ang mga mata ay malamig na anyo na tila balon ng walang hanggang kapaitan, nakatitig sa kanila na parang sila ang mismong dahilan ng kanyang pagdurusa. Hindi namin alam, nauutal na sabi ng asawa ni Juanito. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Alam nyo, mariing bulong ng malamig na tinig. Naroon kayo, nakita nyo, wala kayong ginawa. Hindi kami naroon. Pagtatanggol niya, wala kaming alam sa nangyari noon. Isang malamig na halakhak ang pumutol sa kahibigan. Sinungaling kayo. Ang dugo nila nasa kamay nyo na rin. Biglang sumingit si Arturo. Hindi totoo yan. Bata pa kami noon, natakot kami. Ang malamig na anyo ay bumaling kay Arturo. Ang baril ay nanatiling nakatutok sa mag-ina. Ikaw ang nagtulak sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Aksidente lang, sigaw ni Arturo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamakaawa. Hindi ko sinasadya. Aksidente. Ulit. Nang malamig na tunig. Ang tono niya ay puno ng pangungutya. Ang aksidente mo ang kumuha sa buhay ko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, napansin ng asawa ni Juanito ang isang kakaibang detalye. Ang malamig na anyo ay tila may bahagi nito na pamilyar. Ang tinig, ang paraan ng pagkilos. Bigla niyang naalala ang kwento ni Juanito tungkol sa kanyang ama. Hindi ikaw ang bata, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang tumataas. Ikaw si Mang Tomas. Ang malamig na anyo ay natigilan. Ang baril ay bahagyang bumaba. Anong sinasabi mo? Si Juanito, ikwento niya ang tungkol sa gabing iyon sa gate. Ang estranghero na wala na parang bula pagkatapos mong barilin. At ang boses mo ay kayang marinig bago siya mawala ng malay sa kanyang bangungot. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang malamig na anyo ay tila naguguluhan. Hindi ako si Tomas. Mariin nitong sabi, ngunit ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi, pagdududa niya. Kung hindi ikaw ang bata at hindi ka rin ang ibang estranghero, sino ka talaga? Biglang bumukas ang bibig ni Arturo.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot na tila may nakita siyang hindi nila nakikita. Hindi yan si Tomas. Hindi rin yan ang bata. Yan si... Hindi natapos ni Arturo ang kanyang sasabihin. Isang malamig na hangin ang umihip at ang malamig na anyo ay nagsimulang magbago. Ang kanyang anyo ay unti-unting dumabo. Ang kanyang tinig ay bumaba. Ang kanyang kasuotan ay nagiging pamilyar. Sa isang nakakatakot na pagbabago, ang malamig na anyo ay naging si Mang Tomas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig na walang buhay. Puno ng kapaitan. Ang baril sa kanyang kamay ay tila bahagi ng kanyang kamay. Tama ka. Malamig na sabi na anyo ni Mang Tomas. Ang kanyang boses ay bahagyang nagbago. May bahid ng pamilyar na tono, ngunit puno pa rin ng lamig. Hindi ako ang bata, pero narito ako para sa kanya. Para sa bata? Pagtataka niya. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin, sabi ni Mang Tomas. Ang aksidente niya ang sumira sa pamilya namin. Ang gulat ni Elena, ang paglayo ko, ang lahat. Pero patay na ang bata, sabi nila. Patay? Isang mapait na ngisi ang lumitaw sa mukha ni Mang Tomas. Hindi para sa akin. Narito siya palagi. Biglang napatingin si Arturo sa isang madilim na sulok ng bakuran. Ang kanyang mukha ay puno ng labis ng takot. Hindi lang siya ang narito. Isang malamig na tinig ang sumagot mula sa dilim. Isang tinig ng pamilyar, ngunit hindi niya kaagad natukoy. Tama siya, Tomas. Hindi ka nag-iisa. Mula sa anino lumitaw ang isa pang malamig na anyo. Mas maliit ito, mas bata. At sa kanyang mga mata, mayroong isang nakakatakot na halo ng inosensya at galit. Ako ang bata. Malamig na sabi ng batang anyo. At narito ako para sa hustisya. Ang baril sa kamay ng anyo ni Mang Tomas ay muling tumutok sa kanila. Ang mga mata ng batang multo ay nakapako sa kanila. Puno ng isang pangungulila at nakakatakot. Panahon na para pagbayaran niyo ang lahat. Sabay sabi ng dalawang malamig na tinig. Ang kanilang mga boses ay naglaho sa isang nakakapanghilabot na kuro. Ang gabi ay tila bumagsak ng mas madilim. Ang hangin ay mas malamig. At ang bahay sa dilim ay tila humihinga na sabay sa dalawang galit na espiritu. Handang sakupin sila sa kanilang nakakatakot na karaan. Ang kanilang paghahanap ng katotohanan ay humantong sa kanila sa isang mas malalim at mas nakakatakot na bangungot kaysa sa kanilang inakala. At ang tanong ay hindi na kung ano ang mangyayari, kundi paano sila makakaligtas sa dalawang multo na uhaw sa hustisya at puno ng galit. Ang dalawang malamig na presensya ay sabay na sumugod. Ang anyo ni Mang Tomas, ang baril ay tila naging bahagi ng kanyang kamay, ay humakbang patungo sa asawa ni Juanito at sa kanyang mga anak. Ang batang multo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa malamig na galit, ay lumutang patungo kay Arturo. Ang kanyang maliit na kamay ay nakaunat na parang gustong humawak. Hindi, sigaw ng asawa ni Juanito. Itinulak ang kanyang mga anak sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man makalapit ang anyo ni Mang Tomas, biglang may isang hinding inaasahan na pangyayari. Isang malakas na iyak ang pumunit sa katahimikan. Ang iyak ng matinding pagdurusa at pagsisisi. Nagmumula ito kay Arturo. Patawad, sigaw niya. Lumuhod sa lupa ang kanyang mga kamay
ay nakatakip sa kanyang muka. Patawad, bata. Patawad, Tomas. Kasalanan ko ang lahat. Ang dalawang multo ay natigilan. Ang galit sa kanilang mga mata ay tila bagyang nabawasan at napalitan ng pagtataka. Hindi namin sinasadya. Patuloy ni Arturo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Natakot lang kami noong bata pa kami. Ang batang multo ay lumapit kay Arturo. Ang kanyang malamig na kamay ay halos dumampi sa balikat ng matanda. Isang mahinang hikbi ang narinig mula sa bata. Ang anyo ni Mang Tomas ay nanatiling nakatayo. Ang baril ay bahagyang bumaba. Ang malamig na kapaitan sa kanyang mukha ay tila unti-unting napapalitan ng isang pigati. Elena, mahinang sambit ng anyo ni Mang Tomas. Ang kanyang tingin ay lumapit sa asawa ni Juanito. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Tomas, mahinang sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng awa. Matagal na kayong wala. Hindi makakatulong ang galit. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa bakuran. Ang malamig na hangin ay tila umupa. Ang matamis ngunit nakakasulasok na amoy ay unti-unting naglalaho. Ang batang multo ay dahan-dahang lumapit sa anyo ni Mang Tomas. Ang kanyang maliit na kamay ay dumampi sa kamay ng matandang lalaki. Isang bahagyang liwanag ang bumalot sa kanilang dalawa. Patawad din, mahinang sabi ng batang multo. Ang kanyang boses ay mas malinaw ngayon, mas payapa. Ang liwanag ay lalong lumakas. Binalot ng dalawang multo ang asawa ni Juanito at ang kanyang mga anak ay napapikit. Nang muli silang dumilat, wala na ang dalawang malamig na presensya. Tanging ang malamig na hangin ng gabi at ang tahimik na bahay ang kanilang nakita. Si Arturo ay nakatayo pa rin, tahimik na umiiyak. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. Okay na po tayo, Tito? Tanong ng panganay niyang anak. Tumango si Arturo. Pinahid ang kanyang mga luha. Oo, iho. Sa tingin ko ay okay na. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating sila, ang bahay ay tila gumaan. Ang nakakatakot na presensya ay tila lumisan na, kasama ang galit at hinanakit ng nakaraan. Hindi na sila nagtagal pa sa bahay na iyon. Kasama si Arturo, bumalik sila sa Negros. Ang matandang lalaki ay nanatili sa kanila, naghahanap ng kapanatagan sa piling ng pamilya ng kanyang kapatid. Ang kanilang tahanan sa Negros ay hindi na mabalot ng malamig na takot. Ang kalaskos at ang mga kakaibang amoy ay hindi na muling narinig. Ang pagmumulto ng nakaraan ay tila tuluyan ng naglaho. Ngunit ang mga alaala ng kanilang nakita at naramdaman ay nanatili sa kanila. Ang bahay sa dilim ay nagturo sa kanila ng isang mahalagang aral na ang galit at hinanakit ay maaring bumalik upang manghantong. Ngunit ang kapatawaran at ang pagtanggap sa nakaraan ay maaring magdala ng kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, ang pamilya ni Juanito ay patuloy na namuhay. Dala ang alaala ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Ngunit hindi na binagabag ng malamig na presensya ng nakaraan. Ang bahay sa Maynila ay nanatiling tahimik. Ang mga lihim nito ay natigil. Ang mga multo nito ay sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. At sa kanilang paglisan, iniwan nila ang madilim na kabanata ng kanilang buhay, umaasa sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Sa bawat hampas ng alon,
sa pantalan. May multong nagmamasid sa karimlan. Ang puwerto'y laman ng sigaw.